Amen. Sport verse na po. Muli po salamat po sa Panginoon sa pribilehiyo. Muli po ay bahagi po ng salita ng Diyos. Open our Bible in Ephesians chapter 2 verses 8 to number 9. Muli po sa po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Efeso, Kapitulo 2, talata 8 hanggang 9. Say amen po pag nakita na. Ephesians chapter 2 verses 8 to number 9. Basahin po muli natin sabay-sabay. Ready? Read. Sapagkat sa biyaya tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa ating sarili, ito'y regalo ng Diyos. In verse number 9, not of works, lest any man should boast. And in also Titus 2, verse 11 to number 12. Titus 2, verse 11 to number 12. Titus chapter 2, verses 11 to number 12. Na sinasabi po ng Biblia, in verse 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldliness, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Shall we pray? Heavenly Father, muli kami Panginoong Diyos ay nagpapasalamat sa iyo. Napakayapang biyaya mo po sa amin. Tunay nga po Diyos naman ako wala po yung biyaya mo po, Lord, ng mga hindi po kami makakatayo, Lord, naman sa iyo po wala po kami, Lord, naman ng kalayaan po manalangin. Pero salamat po sa aming Panginoong sa Kristo. Kami binigyan po ng pagkakataon na magkaroon po, Lord, naman ng ganito pong prayer meeting. Na nawa po Diyos sa mga mensahe na makakayagay pong gabi ay makita lamang po ang kalwalatian ng aming Panginoong sa Kristo. At sa gabay po ng banal na Espiritu, siya magtuturo po sa amin para ang mensahe po Diyos sa mga siyang bigay na inspirasyon, pag-ibig at pagmamahal po sa bawat isa po sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sabi po ng ating punalala sa aklat po ng Titus, for by grace are ye saved through faith. Plainly po na itinuturo po ng Biblia, sapagkat sa biyaya tayo naligtas. So, ang mensahe po ng Diyos ngayong pong gabi ay sa question na, nasaan kaya ako kung wala ang biyaya ng Diyos? Let's try to imagine na minsan sa ating mga mananampalataya, minsan para bang kapag ikaw ay nananalangin sa Panginoon, kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, kapag tayo ay tuwirang naglilingkod sa Panginoon, maalala mo na lamang, nasaan kaya ako kung wala ang biyaya ng Diyos? Amen? At ano ang ugali ko kung wala ang biyaya ng Diyos? Imagine po natin ang isang tao na nakaharap sa isang judge. They are guilty sa kanyang pong ginawang akusasyon na hindi niya po kayang depensahan ang kanyang sarili with no defense, with no excuse, and no hope at walang pag-asa of escaping the consequences na kanyang pong ginawa. But then out of nowhere, the judge extends grace and offers forgiveness. Sugurin din po tayo sa harap po ng Diyos na tayo po ay guilty pagdating po sa kasalanan, hindi natin kayang depensahan ating pong mga sarili at wala tayong excuse na saan tayo pupunta po ng impyerno at walang mapag-asa o escaping the consequences. That is the power of grace in our lives. Nasalamat po, nasaan kaya ako kung wala yung biyaya ng Diyos? Particular, number 1, kung wala ang biyaya ng Diyos, ayon po sa ating pong talata, pangunahin, wala po tayong kaligtasan. Sapagat ang kaligtasan, grace, unmerited favor of God for those people who deserve tayo po ito. At marahil, kung wala po itong biyaya po ito, no salvation, walang kaligtasan, at pangalawa, wala rin paglilingkuran. Kaya kung bakit naman tayo ay nakapaglilingkod dahil lamang po sa biyaya po ng Diyos. Kaya masalamat sa Panginoon kung ngayon ikaw
ay kabilang ka at ikaw ay nagagamit ng Panginoon. Salamat sa biyaya ng Diyos. Kaya hindi para natin para ipagmalaki ang ating mga sarili, kundi lahat ng mga bagay lang ito ay nagagawa lamang po natin pare-pareho dahil lamang po sa biyaya ng Diyos. So, kung wala ang biyaya ng Diyos, marahil walang kaligtasan. Pangalawa, walang paglilingkuran. And number 3, walang paghiwalay sa kasalanan. Kung hindi rin po dahil po sa biyaya po ng Diyos, hindi po natin kayang tanggihan ang kasalanan, hindi po natin kayang layuan ang kasalanan, hindi po natin kayang kamuhian ang kasalanan. Pero salamat po sa biyaya po ng Diyos kung bakit natin po yung kasalanan na ito ay atin pong natatanggihan. And without God's grace, we would be lost in sin, separated to Him. Ngunit salamat po sa ating Panginoong Jesucristo kung bakit tayo nagkaroon po ng salvation, nagkaroon ng kaligtasan, at nagkaroon ng pagbabagong buhay kay Kristo. Kaya number 1, nasaan kaya ako kung wala po yung biyaya po ng Diyos? Pangunahin, number 1, ang biyaya ng Diyos ang pundasyon ng ating pong kaligtasan. Number 1, ang biyaya ng Diyos ang pundasyon ng ating pong kaligtasan. Ito pong mensahe pong ito ay sa kanta pong Were It Not For Grace. Sino po nakakala ng kanta? Were It Not For Grace. So ako po nasa Bible School, napapakagyan ko po ito. Ito po yung pagkakataon na tatlong araw po ako tumataas po yung lagdat ko. Na parang sabi ko, talagang ano man lakas ng isang tao, walang Superman. Kaya biyaya niya lamang ng Diyos ng patuloy niyang kalakas. Pinag-pray ko sa Panginoon ko, Lord, spend my life, gusto mo yung pula naman yung buhay ko. Kaya nakita ko po yung biyaya mo ng Diyos, doon sa ganun mong pagkakataon, na makakita mo talaga na kung wala ang Diyos, wala po tayo pong magagawa. Kaya number 1, pangunahin po, ang biyaya po ng Diyos, ito po yung pundasyon ng ating pong kaligtasan. Grace is unmerited favor of God that brings salvation sa mga makasalanan. Because without grace, there would be no hope for redemption of eternal life. Sa ating pong binasa po sa verse number 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. So yung biyaya po ng Diyos ang nagdala po sa ating po sa kaligtasan. Kaya ating po magsasabi na ang biyaya po ng Diyos ang pundasyon ng ating kaligtasan, tiyak ang ating pong kaligtasan. Amen? At tiyak ang langit na ating patutunguhan. And in Romans 8:1, wala nang anumang hatol ang mga anak ng Kristo Jesus. Titus 1 and verse number 2, sa pag-asa sa buhay na wala hanggan, ang Diyos ay hindi makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahon walang hanggan. In John chapter 3 and verse number 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. At ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi makakita ng buhay kundi yung buhat ng Diyos ay mananatili sa Kanya. And in John chapter 5 and verse number 24, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. At hindi na siya papalo sa pagkatang kundi inilipat na sa kamatayan tungo sa buhay. Salamat po sa Panginoon. So number 1, salamat po. Kung biyaya po ng Diyos, ito po yung pundasyon po ng ating po kaligtasan. Let's try to imagine sa isang tao po na nalulunod who has no ability to save himself. But there's someone, ngunit meron isang tao that reaches out and pulls him to safety. Nagamin din po tayo. Hindi natin kaya kung nalulunod tayo, laro tayo sa kasalanan, hindi po natin kaya iligtas ang ating mga sarili, pero salamat, meron Diyos po na naghawa para po sa atin. This is how grace for God extends His hand to, para makakakita po yung kanyang pong pag-ibig po para po sa ating po mga buhay. So number 1, nasaan kaya kung walang biyaya ng Diyos? Marami wala tayong kaligtasan. Salamat po sa biyaya po ng Diyos kung bakit po tayo nagkaroon po ng salvation. At yung salvation po nito ay hindi po matatawaran at hindi po ito kayang tubasan ng anuman. Tama nga naman po yung sa panahon nga talaga na sabi ko, kaya ko, para bang ito na ba yung kapusan? Pero makikita mo yung grasya ng Panginoon, sapat ang biyaya ng Diyos. So point number 1, ang biyaya po ng Diyos, ito po yung pundasyon po ng ating pong kaligtasan. Number 2,
Ang biyaya rin po ng Diyos, ito po yung pinagmumulan ng ating pong kalakasan. Number 2, ang biyaya ng Diyos ang siyang pinagmumulan ng ating pong kaligtasan. 2 Corinthians 12 and verse number 9. Kaya nga bilang sa mga mananampalataya, sabi ko ni Paul, I am what I am by the grace of God. Nakapaglilingkod ka sa Panginoon, salamat sa Diyos, biyaya lamang po ng Panginoon. Hindi sapagkat ikaw ay nakakatagin sa kasalanan, hindi sapagkat ikaw ay natatawid mo yung mga tentasyon, ay dahil malakas ka, hindi. Kundi mayroong biyaya ng Diyos ang patuloy na gumagawa po sa atin. Amen? Number 2, 2 Corinthians chapter 12, verse number 9, sabi po ng Biblia, and he said unto me, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness, most gladly therefore will I rather in my infirmities that the power of Christ may rest upon. Kaya makikita po natin po yung pagtotoo po ni Apostol Pablo. Dito po kayo sa pagkakataon ito, magmamayabang na po sa Apostol Pablo. Dahil sa dami ng kanyang accomplishment na ginawa niya para sa Panginoon, minsan ganun din sa buhay natin. Minsan kung hindi tayo tatapigin ng Diyos, totoo. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon doon sa biyaya niya na patuloy po na nagbibigay sa atin po ng kalakasan. Malakas ka ngayon dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? At patuloy ka pang lumalakas dahil pa rin niya sa biyaya ng Diyos. At ang source ng kalakasan po natin ay yung grace of God. Because grace is not only for salvation, but also for the strength we need to live the Christian life. Hindi natin kaya po mamuhay ng bilang sa mga mananampalataya kung wala yung biyayang kalakasan po ng Panginoon. Huwag natin sabihin na every Sunday nasa church tayo. Huwag natin sabihin na nakapag-pray tayo. Mas matalino sa atin po ang kaaway. Kung paano mas kilala tayo ng kaaway sa ating sarili, kaya umakasalamat po tayo sa biyaya po ng Diyos. Amen? Number 2, ang biyaya ng Diyos ang pinagmumulan ng ating pong kalakasan. Kaya in our weaknesses, ang Diyos ang ating pong kalakasan. Kaya sa kabila ng ating pong kahinaan, makikita po natin yung ating pong tunay na pangangailangan. Walang iba kundi yung ating Diyos. Kaya salamat po tayo po sa biyaya po ng Panginoon. And number 3, to the last, na ang biyaya rin po ito, number 3, Jess, ang biyaya ng Diyos ang nagbago rin ng ating pong buhay. Amen? Yung biyaya ng Diyos na ito, nasalamat po sa Panginoon, siya nag-transform, that grace transforms our lives. Tingnan po natin sa verse number 12 of Titus chapter 2. Nasabi ng Biblia, that teaching us na nagtuturo sa atin that denying ungodliness and worldly lust, na ating tanggihan yung hindi kabanalan, yung worldly lust, kumita na naman, at mamuhay tayo that we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Dahil biyaya rin po ng Diyos, o siya nagbago din po ng ating po mga buhay. Salamat po sa Panginoon, inabot tayo po ng Diyos. Salamat po sa Panginoon, binalo ng Diyos yung buhay po natin pare-pare. Hindi natin maarong minsan at hindi natin talagang tunay na yung biyaya po ng Diyos is unspeakable, hindi po natin po kaya salitahin. Na hindi natin nakalain isang araw mula ngayon na dati ako na walang oras pagdating sa Word of God. Na dati parang patakbo-takbo lamang. Pero isang araw dahil sa biyaya ng Diyos, binago ng Diyos ang ating mga buhay pare-pare. Amen? Yeah, God's grace changes us. Hindi lang tayo pinatawag po ng Diyos, it worked in us to transform our hearts na binago po ng Diyos ang ating mga puso. Na dating pusong bato, naging pusong laman. Na binago din po ng Diyos ang ating pong mga kaisipan at binago din po ng Diyos ang ating pong mga aksyon. Kaya ngayon, iingatan na po natin po yung ating pong mga testimony sapagkat dala po natin ang pangalan ni Kristo. And we are no longer slave to sin, but are free to live for Christ. Kaya sa isang ilustrasyon, na mayroong isang bukod na tingnan po natin po sa isang bukod, bago siya mag-transform into a butterfly, makikita po natin po yung pangit ng bukod. Pero yung ganda naman ng bukod, kapag nag-transform siya into a butterfly. Dati ganun din po tayo, Brother Darius, nakatulad tayo ng isang bukod na dati pangit tayo tingnan, na dati wala tayong kabuwang-buwang, na dati wala tayong magagawa, na dati wala tayong kabuluhan, na dati tayo kaya
wala sa kasalanan. Pero dahil po sa biyaya po ng Diyos, binago po ng Diyos ang buhay po natin po pare-pareho. Kaya ngayon, tayo po ay nakapaglilingkod tuwiran sa ating Panginoon Yesu Cristo. Kaya mga ikatlong bagay na ito, nasa ating po ang devotion. Nasaan kaya ako kung wala ang biyaya ng Diyos? Ano po yung number 1 po natin? Number 1, marahil walang kaligtas. Salamat sa biyaya ng Diyos, naligtas ka. At hindi lang yun, inilagay pa tayo sa Calvary Bible Baptist Church. At salamat, inilagay pa tayo. Meron tayong isang pastor. Talaga naman, nakakita natin tayo po ay lumalago spiritual. And number 2, dahil din po sa biyayang ito, kung bakit tayo yung biyayang ito, yung biyaya ng Diyos, na ito rin po yung pinagmumula ng ating pong kalakasan. Kaya nga napakalaga sa bawat mananampalataya, bawat isa po sa atin, umasa lamang po tayo sa biyaya po ng Panginoon. All in all, sa lahat ng mga bagay nito, to God be the glory. Salamat po at magandang gabi po sa bawat isa. Salamat po sa mensahe niya, about po sa biyaya ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon at magaling na pong Brother Marvin. Buksan po natin ang ating pong Bible sa dapat naman po tayo sa Philippians chapter 4. Philippians chapter 4, basahin po natin. Verse 4 hanggang verse 7. Sabay-sabay po tayo. Philippians chapter 4. Titignan po natin sa gabing ito yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos. The peace of God. Sa gabing ito, meron ka ba niyan? May kapayapaan ka ba na nagmumula sa Diyos? Sana po, sabihin mo sa katabi mo, tingnan mo siya, sabi mo, peace be with you. Verse 4, sabi po, sabay-sabay po tayo, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Let your moderation be made known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Tayo manalangin, Panginoon Diyos, aming masalamat po sa iyong dakilang gawain, Panginoon, na pagpapatuloy dito po sa lugar ng Santa Cruz. Salamat po sa inyong pong lingkod na inilagay dito, ang aming Pastor Ronnie. Salamat po, Panginoon, sa testimony po, Panginoon, ng church na ito, sa Solwini. Salamat po, Panginoon, dahil merong gawain ganito na ginagamit mo para kami, na minsan kami nangihina, nangangailangan ng lakas, Panginoon, nangangailangan ng kapayapaan. Panginoon, ay ipinagkakaloob ito sa amin sa pamamagitan po ng dakilang gawain ito. Sa gabi ito, hiling namin na muli mapaalalahanan po kami, Panginoon, ng sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos na ang kapayapaan ng Diyos ay maaari namin matamo. Gabayan mo po kami, maging bukas ang aming puso, tulungan mo po kami, palakasin. Gamitin lamang po ako, Panginoon, ako ay hindi karapat-dapat, umaasa lang po sa inyo pong bigyan. Po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. No? Sa gabi ito, do you have the peace of God? Ang sabi po ng awit, sabi ng awit, there's a peace in my heart that the world never know, that the world never gave. A peace it cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, I have a peace that has come there to stay. That's the peace of God. No? Hindi po lahat ng tao, kahit Kristiyano, ay nakakaranas po ng kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Hindi po lahat. No? Minsan nga po nakalulungkot kung sino pa ang Kristiyano, siya ba ang laging may pag-aalala, laging po may takot. No? Tingnan po ninyo, sinulat ito ni Pablo sa mga taga-Pilipos, mga matatapat na Kristiyano,
mga Kristiyano masayahin. No? Pero bakit sa kanila isinulat na kayo huwag mabagaba, na kayo manalangin, na kayo magpasalamat sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos ay isa sa inyo? Bakit po? Kasi kahit tayo, ang pinakatapat na Kristiyano, kahit tayo po ay masigasig sa Panginoon, darating po ang pagkakataon na tayo ay susubukin, may mga problema, may mga trials, affliction, na maaaring sa atin po ay magpahina. Na nawawala minsan yung kapayapaan ng Diyos sa atin. Kaya titignan po natin tatlong bagay sa gabi ito. Number one, the peace from God. Ang kapayapaan, ito po'y pinoprovide ng Diyos. Ito'y nagmumula sa Diyos. Hindi ito nagmumula sa iyo. Hindi porket ikaw ay malakas, ikaw ay mature Christian, hindi porket malamig ang alam sa Bible, hindi porket ikaw ay matapat sa Panginoon, ay makakayanan mong mag-produce ng sarili mong kapayapaan. Hindi po. The peace always comes from the Lord. Ang sabi po ng verse 7 na binasa natin, ito nga kapayapaan ito ay hindi maunawaan. Bakit po? Kasi dumaranas tayo minsan ng matinding pagsubok, pero sa gitna ng pagsubok, nakakasimba pa rin tayo. Nakakapaglingkod sa Panginoon, na para bang akala may walang problema. No, yun po yung peace from God. Na ikaw mismo nagtataka kasi yung sarili. Paano ako nakapagpatuloy? No? Sa dami na nangyayari sa aking buhay, sa kaguluhan, po, simula nung kayo nagsimula hanggang ngayon, paano naririto ko pa rin? No? It is the peace from God. Ang sabi ng 2 Timothy 1:2, doon po binanggit na itong kapayapaan ito, it comes from the Lord. Tingnan po natin, 2 Timothy. Verse 1. 2 Timothy 1:2. Tayo po dyan. To Timothy, my dearly beloved son, grace, mercy, and peace from God, the Father and Christ Jesus, our Lord. Kaya unang bagay, the peace, it comes from God. This is the kind of peace that Job experienced. Nang namatay ang kanyang 10 anak, nang nawala lahat ng kanyang kabuhayan, ito po yung kapayapaan na naranasan ni Job. Ito rin yung kapayapaan na naranasan po ni Stephen. Nang siya po'y naglilingkod sa Diyos at siya'y binato hanggang mamatay, naranasan niya ang kapayapaan ito nagmumula sa Diyos. Ito rin po yung kapayapaan na naranasan ni Daniel nang siya po'y dalhin sa kuweba ng mga leon. No? It is a kind of peace not produced by men, by your own courage, by your experience. It is not produced by your own strength. It is a peace coming from God. No? Sa Diyos na, magtataka ka. No? Paano naririto ka? Paano nakapagtatapat ka sa Panginoon? Bakit? Makikita mo sa sarili mo. No? Sa mga pagkakataon, ikaw ay hopeless. Nandiyan po, pinagkakalooban tayo ng kapayapaan ng Diyos. Meron pong isa pong manunulat ng kanta. Maaaring kilala niyo po. Siya po ay isa ding abogado. Ang pangalan niyo po ay Horatio Spafford. Siya po yung sumulat ng awiting It is well with my soul. Sabi niya, mabuti ang aking kaluluwa. Maayos siya. Pero sa totoo lang po, nang isulat niya ito pong si Horatio, siya po yung taga Chicago, USA. 1871 ay nagkaroon po ng malawakang sunog sa kanila pong lugar. Lahat po ng kanyang ari-arian ay nasunog. Naghirap po sila. Kahirap po ng pangyayari yun. Sabi nga nila, manakawan ka na, huwag ka lang masunugan. No? Kaya, after 2 years, nakaka-recover siya. 1873 ay nagpasya sila na magbakasyon sa Europe. Yun nga lang, nagkaroon ng pangyayari sa kanilang business na kailangan mauna yung kanyang makina. Sakay ng barko, ang kanyang misis at ang 4 na anak ay naglayag po sila papuntang Europa. Naiwan po si Horatio. Habang
naglalayag po ang barko sa Atlantic Ocean, nabangga po ito. No? May isa pang shipping vessel at lumubog po ang sinasakyan barko. Ilan lang po ang nakaligtas at nagpadala po ng telegrama ang kanya pong misis sa kanya. Dalawang salita lang po ang mababasa sa telegrama. Ang sabi, save alone. Save alone. Namatay ang kanyang 4 na anak. Isang 1-year-old, isang 4 years old, isa pong 7 years old, at isang 12 years old. Save alone, ang sabi ng kanyang misis. Agad-agad pong sumunod si Horacio papunta pong Europa, sumakay sa barko, at habang naglalayag siya doon sa lugar kung saan nasawi ang kanyang mga anak, ay doon niya po naisulat yung awiting, "It is well with my soul." Ang sabi ng awit, "When peace." Just imagine. Nandun siya sa sitwasyon na gano'n, pero ang kanyang isinusulat ay patungkol po sa kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Ang sabi, "When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows fall, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul." It is the peace from God na hindi mo maunawaan. No? Kaya lagi mong tatandaan, kapatid, when you are in a hopeless situation, nasa breaking point ka, and you had that unexplainable kind of peace, remember, it is from God. Salamat sa Diyos sa kapayapaan ito. Many times, marami pong pagsubok, problema sa pamilya, sa anak, o karamdaman, kahirapan, o, pero naiisip mo na kaya ko pa kayo makasurvive ng isang araw. Sa bigat na yun naiisip mo, akala mo hindi mababaliw na, pero ano pong sabi ng 2 Timothy 1:7? Latin po natin. 2 Timothy 1:7. Ang sabi ng Bible, "For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind." Nagbibigay ang Diyos ng sound mind. Nakala mo magbe-breakdown ka na, hindi na kaya ng iyong kaisipan, ang problema, yung dalahin, hindi. God can give you a sound mind. Peace from God. Ikalawang bagay, number 2, for you to have the peace from God, number 2, you have to have the peace with God. Peace with God. Romans 5:1. Ating pong basahin. Romans chapter 5, verse 1. The Bible says, "Therefore, being justified by faith, we have peace with God." Hindi po peace of God. Peace with God po ang ginamit. Bakit? Diba? Ang turo po sa atin ang sa Sunday School, ang verse 10, "For if when we were enemies," tayo po'y kaaway ng Diyos, dahil sa kasalanan, tayo po'y naputol po ang ating relasyon sa Diyos, tayo namatay spiritually, we need reconciliation. No? Ang sabi dito, "We were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life." Sa gabing ito, maaari hindi mo nararanasan yung kapayapaan na sinasabi ng Bible na hindi masayo ng kaunawaan. Maaari pala ka pang peace with God. Ikaw po ang nakakalam yan. Are you at peace with God? Justified ka na ba? Ikaw ba ay tiyak na ng langit? Ligtas ka na ba? Sabi ng awit, "Naalis, naalis. Ang bigat ng sala ko ay naalis." Naalis na po ba yung bigat ng sala? Are we justified? Do you have the peace with God? Sabi ng verse 1, "It is through our Lord Jesus Christ." Makilala mo ang iyong sarili bilang isang makasalanan. Na dahil ikaw ay makasalanan, dadalhin ka nito sa lugar ng kaparusahan. Ang tawag ng Biblia ay isang lugar na hindi mo na kailangan ipanako. Pangalan
Dahil hindi nais ng Diyos na itong magtapos ang lahat. Si Jesus sa kanyang pag-ibig, sabi ng verse 9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. May kaligtasan po, available. Hindi mo kailangan tanggapin ang buod ng Diyos. You can have peace with God. Simple lang po, lumapit ka sa Panginoon, aminin mong makasalanan ka, at by faith, at tanggapin mo si Jesus bilang iyong sariling tagapagligtas. If you are to be honest tonight, do you have peace with God? Are you sure that your sins are forgiven? Do you have the testimony of the Holy Spirit in you that you are saved? Kasi wala naman kung nakakaalam kung talagang ligtas ka kung hindi ikaw at ang Diyos lang. O, nakikita mo ba ang paggawa ng Diyos sa iyong buhay? O pagkatapos ng maraming taon, walang nagbago sa iyo? Napakaganda po ng ating Sunday School na ang kaligtasan ay hindi lang intellectual, hindi lang sa isip, hindi lang asset. Ang kaligtasan ay spiritual, may magbabago sa atin. O, hindi sapat na alam mo. Hindi mo pwede. Marami pong ganyan. Tiyak sila, may petsa pa. Alam nila. Sure sila. Pero intellectually lang. Head knowledge. Kumbaga. Pero yung spiritual, yung witness ng Holy Spirit, wala po sa kanilang buhay. Alam nila. Maging ako po, naranasan ko po yan. Lagi nga po sinasabi, 2 beses ako nabaptize. Kasi nung unang beses ako nabaptize, kasi akala ko ligtas na ako. Dahil sumasama na ako sa church, bago ang aking pananamit. Pero pag may pagkakataon makapag-vision, nakakapag-vision pa rin. At then mo ma-realize, wala akong kapayapaan sa Diyos. Bakit nagagawa ko pa rin ang mga bagay niya na napakahirap kong baguhin yung sarili? Walang testimony yung Holy Spirit sa iyo. Madali sa iyo bumalik sa kasalanan. Walang restriction. Walang pumipigil. Bakit? Wala ka pang kapayapaan. Hindi ka pa tunay na ligtas. Kaya sa gabi ito, yun po ang tanong, do you have the peace with God? Ikaw ba ay tunay na ligtas? Hindi lang sa kaisipan, kung hindi yung nakita mo spiritually, may nangyayari sa buhay mo, may pagbabago, na hindi mo may paliwanag kung ba't ka nagbago. Na alam mo sa iyong sarili, kung ikaw lang hindi mo kayang baguhin yung sarili. You can never have the peace of God if you do not have peace with God. Because the greatest peace you will ever have is knowing that whatever happens, you know for sure you are going to heaven. Yan ang pinakamatinding kapayapaan matatanggap mo sa buhay nito na alam mo, ano mong mangyari sa iyo, kumatay ka man, alam mo, may kapayapaan. Alam mo, sa langit ka po. At panghuli, tingnan po natin, balik po tayo sa ating context, Philippians chapter 4. At panghuli, peace of God. The peace of God. Number 1, peace from God. Number 2, peace with God, kaligtasan. Panghuli, peace of God. Yun po yung binasa po natin sa Philippians chapter 4. Hindi automatic. Ano po mga kapatid? Na meron ka kapayapaan. Sinabi ko nga po kanina, hindi porket Kristiyano ka, ligtas ka, meron ka rin. Karamihan sa mga Kristiyano, sila po ang may anxiety, may kabagawagan, may matatakutin. Gigising pa lang, pagmulan pa lang ng mata, sa umaga ay takot na. Naisip na ang mga problema, kabigatan, mga bayarin. May tatlong command tayong binasa kanina para matanggap po natin yung kapayapaan nito, yung peace of God. Number 1, sabi ng verse 4, rejoice in the Lord. Always. And again, I say rejoice. Number 1, para matanggap mo yung kapayapaan ng Diyos, rejoice in the Lord. Magala ka sa Panginoon. Magala ka sa mga bagay patungkol sa Panginoon. Okay lang po magala sa mga bagay na material, pero kung ito na lang talaga yung source of nakagala mo ay nakalulunod po. Bakit? Hindi mo matatanggap yung kapayapaan. Kahit po, maging napakayaman mo, kahit successful ka sa iyong negosyo, sa iyong trabaho,
Kung ang Diyos ay hindi mo kagalakan, hindi mo po matatanggap yung kapayapaan. Kahit mayaman ka, o kahit nasa iyo na lahat, kahit kaya mong puntahan, any moment, yung mga bakasyon na yan, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan kung yun ang iyong kagalakan. Kaya tinuturo ni Pablo sa mga taga-Pilipos, ang maging kagalakan mo ay ang Diyos. Magsimba kayo, magpatuloy kayo sa gitna ng problema, maglingkod kayo sa Panginoon, hanapin niyo yung kalooban, gawin niyo yung kalooban ng Diyos. Alam mo, kahit marating mo pa, yung pinakamataas na pwede mong marating sa iyong career, sa iyong trabaho, yung dream job mo, makuha mo, yung dream salary mo, makuha mo. Pero kung malayo ka sa Diyos, na yung dating mga nagagawa mo, hindi mo nagagawa mo, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Pilitin mong habulin yung pangarap. Wala pa problema dito. Kasi kung ang pangarap mo naman ay yung kalooban ng Diyos, maganda. May kapayapaan ka. Kaya marami pong Kristiyano na nasa kanila na lahat, hindi pa rin masaya. Wala yung peace eh. Wala yung peace of God. Nasa kanila na lahat, ikaw na nagdarakot at naghihirap, ikaw pa yung mas masaya kaysa sa kanila. Bakit? Ikaw yung may peace of God eh. Siya wala na. Hindi nabibili yun. Peace of God. Kahit ibenta ng isang milyon, wala kang mabibili doon. Kaya una, rejoice in the Lord. Ang kagalakan mo ay sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon, yung kalooban ng Diyos ay gawin mo. Ang problema po sa kalooban ng Diyos, minsan o kadalasan, ito po'y taliwa sa kalooban mo. Kaya ang panalangin mo na yung kalooban mo maging katulad ng kalooban ng Diyos. Para magkaroon ka ng kapayapaan. Ikalawang bagay, ang sabi po na verse 6. Be careful for nothing, but in everything, by prayer. Yun. Panalangin. Pray to the Lord. Lagi po tayong manalangin sa Panginoon. Kaya wala kang kapayapaan. Lagi kang nag-aalala sa iyong kinabukasan. Bakit? Hindi ka nananalangin. Bakit po? Prayer does not inform God of what you need. Diyan po ba? Yan. Prayer does not inform God of what you need. Prayer informs God that you need Him. Alam ng Diyos naman kung anong pangangailangan mo eh. Kaya ka nananalangin para ipaalam sa Diyos na nakadepende ka sa Kanya. Yun ang panalangin. Kaya the more you pray, the more you depend on God. The less you pray, the more you depend on yourself. Mahirap. Kaya wala ka talagang kapayapaan kung ikaw ay dumidepende lang sa iyong sariling diskarte. Kaya napakasarap mong manalangin. Minsan, puno ka ng problema, kabigatan. Ang una mong maiisip, ang plano ko sa araw na ito, manalangin. Marami akong nilalagay problema sa buhay nito, kabigatan. Pero ako'y mananalangin sa Diyos. Ako'y aasa sa Diyos. Ako'y dedepende sa Diyos. Prayer shows how much you depend on God. At panghuli, para matanggap mo yung peace of God, ang sabi po ng verse 6, ituloy po natin. And supplication with thanksgiving. Katong bagay, thank the Lord. Learn to thank the Lord in advance. Pag ikaw may pinapanalangin, ipagpasalamat mo na agad. Panginoon, I thank you. Alam ko, tutulungan mo ako. Ngayon pa lang, Panginoon, nagpapasalamat na ako sa iyo. Alam ko, ikaw ang may kapangyarihan aking pagalingin. Ikaw ang may kakayanang ibigay ang aking pangangailangan. Ngayon pa lang, Panginoon, nagpapasalamat na. Bakit? Kasi nung dito sa verse na ito, nasa gitna sila ng problema. Pero ang turo ni Pablo, magpasalamat kayo sa Diyos. Huwag kang magpasalamat lang sa Diyos pag natanggap mo na yung biyaya. Wala pa man, magpasalamat ka lang. Sabihin, alam mo na ang Diyos kaya kang tulungan.
Panginoon, mabigat ang aking problema, hindi maayos ang aking kalagayan, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng aking pangangailangan. Pero Panginoon, tinulungan mo na ako noon. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo. Ngayon pala, I thank you, Lord. Kaya yung tatlong bagay na yan na sinabi ni Pablo, magalang ka sa Panginoon, manalangin ka, dumipende ka sa Diyos, at magpasalamat ka sa Kanya. Ano po ang resulta? Verse 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds. And through Christ Jesus. Ano pong resulta ng peace of God? Ang sabi po sa Tagalog, yun po, ang kapayapaan ng Diyos na lumalampas sa lahat ng kaunawaan ay mag-iingat ng inyong mga puso at mga kaisipan. Yan ang ginagawa ng peace of God sa ating buhay. Pinoprotektahan niya yung puso mo, pinoprotektahan niya yung iyong kaisipan. Kaya payapa ka. May problema, may pagsubok, nandun ka sa kapayapaan ng Panginoon. Kaya this evening, do you have the peace of God? Nararanasan mo ba sa buhay mo yan? O sasabihin mo sa gabi ito, wala akong kaibigan. Hindi ko alam ang napag-usapan ito. Maybe you need peace with God. Tiyak ka naman ng langit, kaibigan, sa gabi ito, kabataan, matagal ka nang dumadalo. Pero alam mo, sa gabi, naiisip mo ang kamatayan, hindi ka mayaman. Wala kang peace with God. Ikaw naman ay Kristiyano. Minsan ka na magkaroon ng kapayapaan. Bakit? Marahil hindi ka masaya sa Panginoon. Marahil pag sumisimba ka ay napipilitan ka lang. Marahil pag naglilingkod ka sa Panginoon dahil nahihiya ka lang. Dahil matagal ka na, hindi ka nakakapaglingkod sa Panginoon, makakahiya. Yun na lang yung naging motivation, pero hindi ka talaga nagagalap sa Panginoon. Marahil nagkukulang ka sa panalangin, hindi ka dumidepende sa Diyos. Hindi mo na ipararamdam sa Diyos na siya kailangan. O marahil hindi ka nagpapasalamat sa Panginoon. Na ikaw ay nabubuhay, umaandar ang buong araw mo puro reklamo. Nakikita mo kung anong wala sa iyo. Thank the Lord. Kahit may problema, may pangangailangan, in-advance, pasalamatan mo ka rin. And you will have the peace of God. Tayo po tayong lahat. Panginoon, aming salamat po sa mga mensahe.